Ayun, parang hindi dito nauumay yung mga bata, pero ako po yung nauumay sa kagagawa araw-araw nito. At i-upload ko ito para kayo din ay mauumay kapanonood. Kaya to this video ay gagawa tayo nito, mini chocolanay po yung tawag dito sa amin. Kaya simulan na po natin. So dito mga ga, meron na po tayo ditong all-purpose flour, yes, cocoa powder at food color na chocolate brown and bread improver. And then mix lang po natin ito at dito sa ginawa po nating butas, ilagay natin dito yung iodized salt, sugar, itlog, vanilla extract, ang yung ating mantika at yung ating tubig. At kailangan talaga na tunawin muna natin yung ating asukal at yung ating asin para hindi naman magaspang po yung ating dough bago po natin unti-unting basahin yung ating harina dito. At dito pinaghalo ko lang po yung ating shortening at saka yung ating margarine. Kung wala po kayong mga shortening mga ga, ay pwede naman na yung margarine lang po lahat na lang yung ilagay ninyo dito. Sa ating harina, kung walang mga all-purpose flour, ay pwede talaga tayong gumamit dito ng first class flour. Mga ga, kung wala po kayong mga machine na pwedeng magpakinis ng ating dough, ay pwede talaga na masahin nyo lang po ito ng manu-mano hanggang sa kuminis po yung inyong mga dough. Itong aking dough ngayon sa ating video ay dinaan ko po ito sa aking dough roller machine at pinutol ko lang po ito sa 25 grams lang. 25 grams lang po yung putol ko dito mga ga, mga maliit lang po ito. At pagkatapos po natin yang putulin ay agad na po natin yang figurahin ng pabilog ng mahigpit lang. At yung ating plancha ay banyahan lang po natin ng shortening or di kaya yung margarine para hindi naman dumikit. Iwan ko ba basta ang tawag po dito sa amin sa form na ito na tinapay ay yung mini chocolanay. At parang pareho lang po talaga sa ating chocolate Bavarian. Ang magkaiba lang po dito yung kanyang form at yung percent kung paano ba natin ito ibibenta individually. At pagkatapos po natin itong mapigura lahat mga ga, ay palsahin lang po natin ito ng 1 hanggang 2 oras. Wag lang po natin itong palsahin ng masyado. At habang hinihintay po nating umalsa yung ating dough, ay magluto muna tayo ng ating palaman. So dito kailangan po natin ng egg yolk, yung condensed milk po natin at yung cornstarch at kailangan din natin dito yung ating pang flavor, yung ating cocoa powder at maglagay din tayo dito ng ating evaporated milk. Itong palaman natin na ito mga ga ay hindi ito mauubos sa kalahating kilo po natin na harina o yung ating 500 grams. Yung ating palaman na ito ay 1 kilo po na dough yung mapaglalagyan nito. Pwede nyo talagang hatiin lang yung recipe ng ating palaman na ito kung gagawa lang po kayo ng tulad nito sa ating video na 500 grams. Ako ginawa ko po ito kasi ay marami pa po akong paglalagyan dito mga ga. At para makasigurado po talaga tayo na maging makinis yung ating palaman ay salain lang po natin. At mga ga, lutuin na po natin ito sa katamtaman lang po na apoy. At diretso lang po sa paghalo hanggang sa ito'y kumulo. Diretso lang talaga sa paghalo hanggang sa ito'y lumapot. Mga ga, yung ating palaman na ito ay pwede talaga natin itong pang palaman sa ating mga cake. Pwede talaga itong gawin po nating chocolate ganache. Ayan, pag lumapot na mga ga, patayin na po natin yung apoy ng ating kalan at ilagay na po natin dito yung ating margarine. Pwede din gumamit po tayo dito ng butter at tunawin lang po natin yung ating margarine hanggang sa maging ganito na po talaga kakinis, ka-smooth at naging shiny talaga yung ating palaman. Ito mga ga, pwede nga natin itong gawing pang frosting po ng ating mga chocolate cake. Bali magdagdag lang po kayo dito ng cornstarch para talaga na lumapot at maging stable po yung inyong frosting. At pagkalipas ng 1 oras at kalahati mga ga ay niluto ko na po yung ating dough kasi wag lang po talaga natin itong masyadong paalsahin. At yung apoy ng ating kalan dito ay katamtaman lang po para hindi naman masunog agad at nang hindi din malasado yung loob. At wag lang po masyadong mahina yung init or yung apoy ng ating kalan dito para hindi naman mamantikain yung loob ng ating donut. At mga ga, ito na po yung ating coating. Dito pinaghalo ko na yung ating 1 in 1/2 cup ng ating cocoa powder at yung 3/4 cup ng ating powdered milk at 1/3 cup na powdered sugar. At dito gumamit lang po ako ng cocoa powder na ordinary lang po, yung tag 80 pesos lang po yung kilo dito. At para dumikit talaga dito yung ating coating mga ga, ay basain lang po natin yung ating dough ng condensed milk. Kung meron po kayong mga available mga ga na condensed creamer, yung chocolate flavor, ay pwede talaga na ito po yung gamitin natin. Ako wala po ako ngayon, kaya yung plain na lang na condensed milk yung binasa ko dito. At gumamit lang po ako dito ng 3 ounce ng ating cupcake liner at gumamit lang
lang din ako dito ng dulo ng kutsara para pangbutas po natin ng ating dough. At yung ginawa din pala natin na coating ay hindi yan nauubos. Pang 1 kilo din ho yan. Pwede nyo ding hatiin yung mga ingredients natin sa ating coating. At ang bintahan ko po dito mga ga ay 8 pesos lang po kasi medyo maliit lang naman para afford lang po talaga ng mga bata. At sabi nga, pag maraming gawaan ay marami din yung tutubuin. Kung gagawa ka dito ng 1 kilo na dough ay dublihin mo lang po yung ating ingredients ng ating dough. At sa ating toppings, gumamit lang ako ng marshmallow at sprinkles. At mga ga, hanggang dito lang yung ating video. Sana nagustuhan po ninyo yung ating recipe ngayon. Ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!